Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT Tomorrow's News Tonight, TNT Tomorrow's News Tonight. RH
Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabing ito ng Thank God It's Tuesday, June 16, 2026. Sa ating pong headlines, Senador Alan Peter Cayetano nagpasaklolo sa Korte Suprema sa issue naman ng Senate Presidency. Senador Jinggoy Estrada pinatawan ng 90-day suspension sa kasong graft. Blue Ribbon Flood Control Investigation sa EDSA nakansila. 18 bagmen ni Zaldico nagpa-preskon. Impeachment trial calendar laban kay VP Sara Duterte tuloy kahit mayroong sigalot sa Senado. US President Donald J. Trump tiniyak na bubuksan na raw po ang Strait of Hormuz sa Biyernes. Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol umakyat pa sa 68 nationwide earthquake drill itinakda sa June 18. Online advocacy group nagbabala laban sa Father's Day ayuda scam. Sa TNT Global News, pinakamalakas na El Nino posibleng maranasan ngayon 2026 ayon sa Weather Bureau ng Australia. Sa Sports, Pilipinas handa na para sa pag-host ng VNL 2026. Sa TNT Showbiz, Ann Curtis, Dingdong Dantes at Joshua Garcia nominado sa Seoul International Drama Awards. TNT Tomorrow's News Tonight. Anyo po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, nagpasaklolo sa Supreme Court ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano para resolbahin ang leadership dispute sa kanilang kapulungan. Sa 86 na pahinang petition for certiorari, hinimok po ni Cayetano ang High Court na deklarang null and void o walang bisang sesyon ng June 3 na umantong sa pagupo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Bukod kina Senador Mark Villar at Joel Villanueva, ang iba pang petitioners ay sina Senador Loren Legarda, Camille Villar, Amy Marcos, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Iniling ng grupo sa Cayetano Block na agad na magpalabas ng cease and desist order sa Gatchalian Block mula sa pagganap ng kanilang tungkulin na batay sa naging resulta ng sesyon noong June 3. Sakali namang katigan ng petisyon, hiniling po ng Cayetano Block na ibalik si Cayetano bilang Pangulo ng Senado at si Legarda naman bilang Senate President pro tempore, gayon din ang lahat ng chairman ng komite ng Senado bago mag-take over ang grupo ni Gatchalian. Suspendido na bilang senador si Senador Jinggoy Estrada. Ito po'y matapos na ipag-utos ng Sandigan Bayan na patawan si Estrada ng 90 days preventive suspension. Ginawa po sa ikalawang dibisyon ng direktiba habang dinidinig ang kasong graft at katiwalian laban kay Jinggoy. Ang suspendidong mambabatas ay inakusahang tumanggap ng 273 million peso kickback mula sa flood control projects na nagkakahalaga ng 855 million pesos sa lalawigan ng Bulacan. Bukod sa kasong graft, kinasuhan din ng plunder si Jinggoy dahil sa kaparehong flood control scandal. Ito nang ika-3 beses na nakasuhan ng pandarambong ang naturang senador. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakansila naman ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Block sa flood control scandal kanina. Ito po'y matapos namang anunsyo ng management ng venue na pagdarausan sana ng hearing na hindi na matutuloy ang aktibidad na nakaschedule sa kanilang property. Hindi naman nagbigay pa ng karagdagan detalye ang Double Gem EDSA Garden sa naturang kanselasyon. Sa kabila po nito ay dumating pa rin sa lugar ang mga bagman ni dating Congressman Zaldico kasama ang kanilang handler na si dating Congressman Mike Defensor. Nagdasa lang sila ng press con sa naturang pagkakataon. Sa kaugnay na balita, sa kabila nga po ng unang pagkansela ng pamunuan ng Double Gem EDSA event place, nagkaroon pa rin ng briefing sina dating Congressman Mike Defensor at ang Maleta Boys
tungkol sa flood control mess. Ngayong hapon, sa pangunguna ni Defensor, 4 na karagdagang dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang lumantad sa briefing at ikinuwento ang kanilang pag-deliver ng mali-maletang pera sa iba't ibang mambabatas. Ayon kay Defensor, ang kampo nila Senador Alan Peter Cayetano ang nagpatawag ng naturang aktibidad, pero posibleng nagkaroon lamang ng kalituhan sa iba pang mga senador dahil wala sila sa naturang pagpupulong, bagamat pumunta rin si Senador Robin Padilla kahapon para umano sa ocular. Nakita rin si Senador Amy Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa labas ng event place, ngunit hindi rin pinapasok kaninang umaga. Samantala, panloloko daw po ang ginagawa niya. Ito ang mading pahayag naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng Facebook announcement ni dating Congressman Mike Defensor na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa Mandaluyong City. Ayon po kay Gatchalian, malinaw na ito ay isang uri ng panlilinlang dahil sa hindi mo chairman o miyembro ng komite si Defensor at mas lalong hindi naman siya senador. Dahil po dito ay nagipag-ugnay naman si Gatchalian kay Senador Erwin Tulfo na siyang kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para sa mga posibleng legal na akbang sa manoy panlokong ito ni Mike Defensor. Definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap ko si Senator Erwin at pinag-aaralan din namin legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. Yan po mga kaibigan, si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi pa rin ibinababa ang heightened alert status sa Senado. Ito po ang inihayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng pakikipagpulong nila sa AFP at PNP kasama si Senador Ping Lacson at Senador Tito Soto na siyang chairman ng Senate Committee on Defense. Sabi ni Gatchalian, inirekomenda ng AFP at PNP na panatilihin ang heightened alert status sa Senado hanggat hindi humuhupa ang banta sa seguridad. Ang mahigpit na seguridad ay patutupad hanggang bukas na may special session para sa kaligtasan ng mga senadora, mga empleyado at pati na ng media. Sabi ni Gatchalian, linggo-linggo ay magsasagawa sila ng security assessment sa tulong ng OSAA at iba pang law enforcement agencies. Narito po ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong threats. Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network. So tuloy-tuloy yung pag-collaborate at coordinate namin. Muli si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tuloy pa rin impeachment trial calendar kahit pa may sigalot sa liderato ng Senado. Ito man ay ginigit ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. at sinabing hindi nagbagong pagsisimula ng trial sa July 6 na naunang napagkasunduan ng mga senador na magsisilbiting mga judges. Kontra kanyang lahat ng pag-handa at sumusunod naman ng panig ng prosekusyon mula sa Kamara at mga abogado naman ni VP Sara Duterte. Pinangunahan po mismo ni House Secretary General Cheloy Garafil ang panig po ng prosekusyon habang si Attorney Michael Poa naman sa panig ho ng pangalawang Pangulo. Ayon po kay Garafil, 29 na kopya ng pre-trial brief ang kanilang inihanda para po sa mga senador. Sa pre-trial briefs nakalista kung ano-ano ang mga ebidensya at kung sino-sino mga testigo ang iaharap sa gagawing pagdinig. Sa araw naman ng Huwebes, June 18 ay gaganapin nga po ang pre-trial conference kung saan maghaharap po ang prosecution panel ng Kamara at mga abogado naman ni VP Sara sa stipulations.
Naisumiti na ng House Prosecution Panel ang 57 pahinang pre-trial brief kasama ang documentary evidence na ipipresenta sa June 18 pre-trial conference sa Senate Impeachment Court. Personal na isinumite sa Senado ni House Secretary General Cheloy Garafil ang pleading sa ngalan ng 11-man House Prosecution Panel. Ayon kay Garafil, 29 na kopya ang kanilang ipamamahagi sa 24 na senator judges na uupo bilang miyembro ng Senate Impeachment Court. Isinumiti rin ng prosecution team ang entries of appearance ng 10 private lawyers na mag-a-assist sa mga miyembro ng House Prosecution. Tumanggi naman si Garafil na sabihin ng nilalaman ng pre-trial brief dahil hindi umano siya authorized na banggitin ito. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Senador Antonio Trillanes IV, NBI Director Melvin Matibag, at Ramil Madriaga daw po ang ilan sa 45 witnesses ng depensa o kampo ni Vice President Sara Duterte. Ang pangalan naman ito ay nakalista sa pre-trial brief na isinumite ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Senate Impeachment Court. Sa ilalim po ng testimonial evidence, page 22 ng pre-trial brief ng Defense Panel, makikita ang listahan ng mga pangalan ni Bersamin, Trillanes, Matibag, Madriaga et al. Bilang reaksyon, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon, malayo daw po ang depensa na magbigay ng sarili nilang witnesses at wala dapat ikabahala din naman sa common witness ang mga pangalang nabanggit. Malayo naman sila magbigay ng sarili po nilang mga listahan po ng mga witnesses. Marami ho doon, mayroong mga common witnesses po silang isasalang. But then again, kung isasalang ho nila yun, I think our common witness won't actually be stating anything new. Hindi ba? Kasi it's the same person that will be submitted via both parties. Yan po mga kaibigan, si House Prosecutor Congressman Terry Ridon. 50 matataas na uri ng armas ang hindi deklarado sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Ito po ang kinumpirma ni House Prosecutor Terry Ridon kung saan ang bagong ebidensya ay kanilang isasama sa impeachment trial. Ayon kay Ridon, ang firearms ay kinabibilangan ng rifles, revolvers, pistols at shotgun na hindi nakalista sa SALN ng mag-asawa simula 2007 hanggang 2025. Kung mga 5 po ito, tingin ko milyon-milyon po. So, pagdating po ng paglilitis, we will invite po yung mga dealers kasi nakalista naman po yung dealers doon po sa listahan po ng PNP. At syempre, if we can get a valuation expert para makuha po yung kabuuan. Pero I'm quite certain kung at least 50 po yung pag-aari pong mga baril at armas. Tingin ko po, lagpas po ng milyon-milyon yung pinag-uusapan po natin. Ridon, iimbitahan nila ang dealers ng firearms base sa listahan ng PNP maging ang valuation expert para mag-estimate kung magkano ang mga ito. Hirit pa ni Ridon na patalsik noon si yumaong dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure ng mga pag-aari at hindi anya exempted dito ang ikalawang Pangulo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, bumisita sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier kaninang umaga. Umasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalawak pa ang kooperasyon ng Pilipinas at ng bansang Germany. Kasunod po ng pagbisita ng German President kasama ng dalawang leader ang kanilang mga miyembro ng kabinete sa naturang pulong kung saan tinalakay ang mga usapin tungkol sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, maritime security, renewable energy at iba pa.
pa. Kapwa naman umaasa si na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at German President Frank-Walter Steinmeier na tuluyan ng matuldukan na ang gyera sa Middle East. Ito po naging reaksyon ng dalawang leader sa ceasefire agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa joint press conference sa Malacanang, binigyan diin ni Steinmeier na hindi lamang dapat na magtapos sa dokumento ang kasunduan, kundi sa aktual na kapayapaan at sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sinangayunan naman ito ni Pangulong Marcos, lalo't ramdaman niya ng buong mundo, kabilang ng Pilipinas at Germany, ang matinding epekto ng krisis sa Middle East. The effects on Germany and the Philippines are reflected in every country around the world. And this kind of instability makes life difficult for our own people, and therefore we await with bated breath the actual finalization of that agreement. It is some of the best news that we could hope for, if indeed it comes to fruition. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tiniyak naman ni US President Donald J. Trump na muling bubuksan ang Strait of Hormuz simula sa Biyernes. Ginawa ng Pangulo ng Amerika ang anunsyo matapos pirmahan ng Amerika at Iran ang deal para mawakasan na ang halos 4 na buwang bakbakan sa gitnang silangan. Ayon po kay President Trump, nakapaglakbay na raw po ang mga barko sa Strait of Hormuz at ang vital oil route ay magiging ganap ng bukas nitong darating na weekend. Ang naturang development ay kinumpirma ng Iranian media matapos i-report na 3 oil tankers at 2 cargo ships ang dumaan sa naturang lugar na dating isinailalim sa US naval blockade. Napagalaman na nakatagdang pirma ng US, Iran at ng Pakistan ang peace agreement sa bansang Switzerland. Sumigla naman sa ikalawang sunod na araw ngayong linggo ang piso laban sa dolyar. Mula sa 60 pesos and 48 centavos, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 32 centavos. Ito na po ang pinakamalakas na performance ng piso sa loob ng nakalipas na 5 linggo, simula nang magsara sa 60 pesos and 42 centavos noong May 7. Pinaniniwalaan na ang paghataw ng local currency ay may kinalaman sa positibong pananaw ng merkado sa patuloy na pag-improve ng sitwasyon sa gitnang silangan. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaki mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Naku, yung pong bilang daw po ng mga namatay sa pananalasan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ay iba'y umakyat pa ho sa 68. Nationwide earthquake drill itinakda sa June 18. Online advocacy anti-scam group nagbabala laban sa Father's Day Ayuda Scam. Sa pong TNT Global News, pinakamalakas na El Nino posibleng maranasan ngayong 2026. Ayon po yan sa Weather Bureau ng Australia. Sa ating sports, Pilipinas handa na raw po para sa hosting ng VNL 2026. At sa showbiz, Miss Ann Curtis, Dingdong Dantes at Joshua Garcia nominado po sa Seoul International Drama Award. Pilipinas, ang oras sakto, 9:30. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Revicon Forte, the Strongman's Multivitamin. Revicon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa research. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang nyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pa rin po mga balita. Standby sa ating mga reporter. Umakyat na po sa may 68 ang bilang ng mga namatay sa tumawang magnitude 7.8 na lindol. Diyan po sa may Sarangani sa Mindanao, habang 33 ang patuloy pa rin pong pinaghahanap pa. Sa report po ng NDRRMC, naidala ang pinakamaraming namatay sa Region 12. 33 namatay sa Sarangani, habang 24 naman sa South Cotabato. Sa Region 11, nakapagdala ng 10 ang naitirang namatay sa Davao Occidental, isa naman sa Davao del Sur. Ayon pa sa mga otoridad, umabot po sa higit sa 300,000 pamilya o katumbas daw po ng 1.38 million individual ang napektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao Region. Samantala, magsasagawa naman ng nationwide simultaneous earthquake drill ang Office of the Civil Defense sa Huwebes, June 18. Lalakukan ito ng mga opisyal mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Habang susundan ito ng opisyal na paglulunsad ng Harmonized National Contingency Plan for High-Intensity Earthquakes sa Greater Manila Area. Sa ilalim po nito ay titingnan kung paano magiging sistema o paano magiging sistema sa pagtugon kung sakaling tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at iba pang karatig rehiyon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, naiwang Filipino seafarers ng MV San Antonio na nagpapagaling. Diyan po sa Omaha, nakauwi na raw ho ng Pilipinas. Ayon po yan sa Embahada ng Pilipinas sa Muscat. Ating alamin sa report ni RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Matagumpay na na-repatriate ng Embahada ng Pilipinas sa Muscat sa katuwangang Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang natitirang Pilipino seaman ng MV San Antonio noong Lunes. Ang naturang Pilipino ay isa sa 7 Filipino seafarers na na-rescue matapos ang drone attack sa kanilang sinasakyang vessel sa Strait of Hormuz noong nakaraang buwan. Ang 7 seafarers ay nagtamo ng pinsala at kinailangang magpagaling sa Oman, kung saan nakatanggap ang mga ito ng tulong, monitor at logistical support galing sa MWO at OWA. Ay sa Philippine Embassy sa Muscat, ang lahat ng 7 Pinoy crew members ay ligtas nang nakauwi ng Pilipinas at kasama na ang kanilang mga mahal sa buhay. Mayo 5 nang tamaan ng drone attack ang Malta flag container vessel na MV San Antonio habang binabaybay ang Strait of Hormuz. Ito'y naganap kasabay ng mataas na tensyon sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos at Israel, kung saan sinimulang harangin ng Iran ang Strait of Hormuz bilang retaliation sa naturang mga pag-atake. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, most wanted person ng Calabarzon sa kasong murder, dekada nang nagtatago. Arestado na sa Makati City. Ibalita mo yan, RH27, Noche Kakas. Kisses at Lakay Ray na kwilyuhan ng Southern Police District ang regional most wanted person ng Calabarzon. Ito ay matapos maaresto
sa barangay Bangkal sa lungsod ng Makati. Kinilala ang akusado na si alias Alex, 49 anyos. Ayon sa report, nagugat ang pag-aresto ng maglabas ng arrest warrant ang Gumaka Quezon RTC Port Judicial Region Branch 62 sa kasong murder. Dekada nang nagtatago ang akusado sa kasong pagpatay na walang piyansa. Samantala, kay Ray at Kisses, nasa 60.3 milyong pisong halaga ng illegal drugs ang nasabat ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa 14 na abandonadong parcels sa Central Mill Exchange Center sa Domestic Road, lungsod ng Pasay. Sa pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs sa PDEA at iba pang law enforcement agency, galing sa ibang bansa ang naturang parsela tulad ng Thailand, UK, United States, France at India na ipapadala sa isang consignee sa Laguna, Rizal, Tarlac, Cavite, Palawan, Puerto Princesa City, Cebu at Davao del Sur. Nabuking ang laban matapos ang cargo X-ray security screening ng Bureau of Customs sa tulong naman ng manual canine examinations ng PDEA. Aabot sa 60.3 million ang halaga ng dangerous drugs. RS27, Luchikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, No Jekaka. Samantala, kadiwa daw ho ng Pangulo, muling binuksan sa Malabon, murang bilihin, abay dinumog daw po ng tao doon. Ating namin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin? Laki Ray, ito muli dahil muli na binagsan sa pagkapon at pagpapatuloy pa at katiwa ng Pangulo dito sa Luzon sa Malabon. Masaya nga nag-isa kanina ang mga nag-alabego sa programa ng Pangulo na naglalayo na magatid ng abot bayan bigas at iba pang napangunahing bilihin para sa kanilang mamamayan, lalo na sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Ay ito ni Ergenin Sandoval na isa rin sa nagsama sa mga mabibili. Ay sa pamagitan na dyan ang programa ito ay mapapalapit ang mga di kalitan na burat at produkto mula sa mga magsasaka, koportiba at direksyon sa komunidad. At bibili ang mga kababayan natin murang bigas talaga 20 pesos kada kilo at murang na gulay kada kilo. Iniyak ng alkalde na patuloy ay sinusulong ang mga ganitong programa at magbibigay ng tawad sa bawat pamilya sa Lapejo at tumulong na rin sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa lungsod. Samantala kay Ray, under control na itong sunog na naganap ganito lamang sa Bay Calabansi Street sa Balangkat, Valenzuela City. Pero pa rin ang protection at nakulat na meron mo ng isang nawawala. RS23 nito kinagulat sa BCR sa Pilipinas, sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, 16 na drug suspect na aresto naman sa magkakahiwalay na operasyon. Higit 300,000 pisong halaga ng droga nasamsama. Ibalita mo yan, Federico Manalili. Yes, cases at Ray, natimbogkan ng mga otoridad. Yung 16 na individual, ito yung mga pawang mga drug suspect na ginawang magkakahiwalay na operasyon mula sa Hunyo 15 hanggang Hunyo 16 na yung itong ginawang operasyon. Batay sa ulat tanggap ni Police Colonel J. Baybayan, Provincial Director ng Bulacan, 4 na drug suspect ang arestado sa ginawang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Marilao PNP sa area ng Northville, Barangay Lambaking 3. At sa Lambaking 3 nga, alas 3 na madaling araw na kung saan ay kinilala ang mga arestado suspect na sila alias Bet, 55 anyos, at alias Ambo, 19 anyos, alias Bornok, 33 anyos, alias John, 42 anyos, pawang mga residente na banggit na lugar saan nasamsam sa kanila yung may 6 na sachet na hinilalang sabu at ito may bigat na 20 gramo at may street value na hindi bababa sa 136,000.
Samantala sa magkahintulad din na operasyon sa area ng bayan ng Hagonoy, Pandi, San Miguel Poso, Pulilan, Bukawi, Plaridel at Doña Remedios Trinidad, dun sa 12 drug suspect ang arestado at umabot sa 30.78 na gramo na hinina ng sabuang at may kabuuan halaga na 209,304 pesos kasama yung mga bypass money na ginamit sa operasyon. Sa ngayon nakapit na sa custodial facility ng mga police station ng mga arestadong suspect habang ito yung maharap sa magkakaparehong kasong RA 9165. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you, Ka-Fed. Samantala, regional level high value target natimbog daw po sa halos 400,000 pisong halaga ng shabu sa Davao. Report mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. June! Arestado ang isang regional level high value target matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng halos 400,000 pesos sa sagawang anti-illegal drug operation na mabaritiba ng Buhangin Police Station sa Davao City. Naganap ang operasyon madaling araw ng Hunyo 15 sa kahabaan ng CP Garcia Highway malapit sa Buhangin Underpass sa Barangay Buhangin. Ayon sa kapulisan, nakumpiska muna sa suspect ang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 398,072 pesos. Hindi na muna isinapubliko ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng suspek habang nagpapatuloy pa ang kaukulang investigasyon. Sinabi ng mga operatiba na bahagi ng operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lungsod, partikular na sa mga high value targets na sangkot sa bintahan at distribusyon ng pinagbabawal na gamot. Kasalukuyan ang inihanda ng kapulisan ang mga kaukulang kaso laban sa suspek para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Northern Samar, PNP Katarman, iimbestigahan daw po ang reklamo sa social media ng isang netizen tungkol sa umano'y mahigpit na trato ng Chief of Police sa kanyang mga tauhan. Ibalita mo yan, RH34, Jane Galit Bantayan. Namahagi ang Department of Public Works and Highways Northern Samar 2nd District Engineering Office sa pangunguna ni District Engineer Attorney Arthur Eric Sabong at Vice Assistant District Engineer Francisco. Ano yung report ni Jane, ha? Babalikan natin si Jane Galit Bantayan. Samantala naman, dating bilanggo na hulihan daw po ng 1.4 million pesos daw po na halaga ng inihinalang shabu sa Bacolod. Report mula kay RH46, Rex Cantong. Rex! Nakonfiska ng mga miyembro ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office ang mahigit 1.4 million pesos na laga ng shabu sa dating bilanggo na babae sa Purok Tar-Apple 2, Barangay 27, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Albert C., pinuno ng CDEO ng BCPO, ang nahuli kinilala na si Mary Grace, 52 anyos, residente ng nasabing lugar. Ang suspect matagal na umanong sinubaybayan ng mga otoridad ang kanyang illegal na gawain. Nakuha sa subject person ang 210 grams ng umano'y shabu at nagkakalaga ng 1,428,000 pesos. Si Mary Rose ang detinado sa ngayon sa jail facility ng Police Station 4 at maharap sa kasong paglabag ng Section 21 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa Quezon, shelter ng mga na-rescue na aso sa Tayabas City nagpasaklolo daw po sa publiko dahil sa kulungan o dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ibalita mo yan, RH33, Benji Anchokya.
Isang masakit na anunsyo ang inilabas ng Aspen Academy Corporation, ang grupong kumakalinga sa mga rescue dogs sa Tayabas City matapos nilang ihayag na posibleng tuluyan ng isara ang kanilang shelter dahil sa matagal ng problemang kakulangan na sa maasahang water supply. Ayon sa grupo, taon na nilang dinanas ang hirap sa supply ng tubig na critical sa araw-araw na pangalaga sa higit 70 asong na-rescue mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon. Giit nila mula pa noong 2024 ay paulit-ulit na silang humihingi ng tulong at nagsisikap na makalikom ng pundo para magpatayo ng deep well na magsisilbing pangangalagang pasamantalang solusyon. Ngunit ayon sa kanila, hindi pa umano umaabot sa 5% ang nalikom sa nakinakailangang budget. Dagdag pa ang Aspen Academy, ilang ulit na rin na umano silang lumapit sa lokal na pamalaan ng Tayabas, ngunit hindi pa rin natutugunan ang kanilang panawagan. Sa kabila ng planong pagsasara ng pasilidad, nananatili ang misyon ng grupo na makahanap ng permanenteng tahanan para sa mga alagang aso. Ayon sa kanila, mula pa sa simula ay bukas pa para sa adopsyon ang lahat ng kanilang mga na-rescueng mga aso. Ito si Benjan Chuka nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Benjan Chuka. Samantala, 29 anyos daw pong lalaki na aresto sa ikinasang bypass operation. Diyan po sa Maylingayan, Pangasinan, higit sa 1.3 milyong pisong halaga ng shabu na samsam. Report mula kay RH38 Freddy Fardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit Region 1 ang high-value individual na 29 anyos na lalaki na residente ng Magalang, Pampanga matapos arestuhin ng mga kumpiska ritong mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Lingayen. Sa pinalabas na ulat ng tanggapan ni Pangasinan Provincial Director Colonel Dennis De Leon, nagsagawa ng anti-drug operation kagabi sa poblasyon Lingayen na pinangunahan ng PDIG SOU-1, katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit, Pangasinan Intelligence Team at Lingayen Police, kung saan nakabili ang pulis na nagkunyaring bayar ng 2 not-tied transparent plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money. Ang nakumpiskang illegal na droga sa suspect ay tumitimbang ng 200 gramo at may strip drug price na 1,360,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Jane Galit Bantayan, kaugnay po dun sa investigasyon ng reklamo sa social media, kaugnay po dun sa sinasabi ng netizen na mahigpit na trato sa isang chief of police sa kanyang mga tauhan. Ibalita mo yan. RH34, go ahead, Jane. Naglabas ang PNP Katarman ng statement o pahayag matapos ang isang social media post na inireklamo ang mismong Chief of Police ng Katarman. Sa pahayag ng Katarman NPS, kanilang tiniyak ang pagsunod sa polisiya. Ang social media post na isang open letter ay para kay Aldin Dugan, PNP Chief of Police, Katarman Police Station, na ipinablish mula sa account na Passionate Copy CMY 20-32. Tiniyak ng PNP Katarman na magpapatuloy ang pagpapatupad ng batas, pagsunod sa mga polisiya, regulasyon at ng Philippine National Police at ng Civil Service. Ayon sa Katarman NPS, mananatilang kanilang professional working environment at mananatilang disiplina, accountability, compassion, dignity at paggalang sa PNP personnel. Ginagalang ng PNP Katarman ang concern at reklamo o grievances na inilabas sa social media. Ngunit hinikayat na magreklamo sa tamang forum upang ma-address ang aligasyon o ang nasabing akusasyon. Nagpahayag ang unit na bukas sila sa anumang inquiry, pag-iimbestiga o administrative proceedings. Nakasaad sa open letter na si Chief of Police Dugan ay hindi daw pumapayag na mag-off duty ang kanyang personnel kung saan siya ay bagong panganak. Pinapahiya rin daw ng hepe ang kanyang pulis at nagdadapog na nihira pa daw ng gamit ng stasyon pag nagagalit. Nakasaad din sa post ang paghingi ng tulong sa Provincial Director ng PNP North Samar at maging sa Mayor ng Katarman.
Sa pahayag naman ng nasabing unit, bukas sila sa anumang investigasyon at tinuturing naman ito ng hepe na isa lamang paninira. Samantala, sa opinyon ng ilan sa mga nakapanayam na pulis, kanilang sinabi na nasanay lang daw ang ilang pulis sa pagiging lax o pagiging maluwag kung kahit agad naging apektado kung mahigpit ang pagpapatupad ng bagong namumuno. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, dati pa rin po mga balita, siyam hanggang 13 bagyo daw pong inaasang papasok sa Pilipinas ngayong taon sa harap po ng banta ng El Nino phenomenon. Ito pong sinabi ni DOST Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Lizal Solis. Ayon po sa eksperto, may mga pagkakataon na malalakas ang bagyo kahit sa panahon ng El Nino. Bukod sa Tropical Storm Ondoy, meron din pong El Nino nang pumasok sa bansa ang iba pang mga bagyo tulad naman ni Uwan at Milenyo. Pati naman sa pagtayo ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na tropical cyclones ang inaasahang papasok sa Hulyo at Agosto, 2 hanggang 3 naman sa Setyembre at tig-1 o 2 sa Oktubre at Nobyembre. Mga father and mother, nagbabala po sa publiko ang online advocacy group Scam Watch Pilipinas laban sa online scam na nambibiktima sa pamamagitan ng tinaguriang Father's Day Ayuda Program na umano'y alok ng Department of Social Welfare and Development at ng GCash. Ayon kay Scamwatch Philippines co-founder Josel De Guzman, natuklasan na ang domain registration record ng scam ay nakabase sa China, kung saan mayroon itong mga domain na karaniwang ginagamit sa phishing at scam campaigns. Ginagamit ng scam campaign na ito ang social media platform tulad ng Facebook para maging mas mabilis ang pagkalat sa publiko. Nakapaloob sa scam na ang isang biktima ay kailangan na maikalat ng ang kanilang kampanya sa 5 kontak bago tuluyang maproseso ang umano'y Father's Day Ayuda. Parang yun yung di ba yung i-share mo sa 5 katao yung para dumami kayong biktima. Product, tapos makakakuha ka ng product. Bunsod nito yung nanganganib na mabiktima ng scam na ito ang buong pamilya ng biktima maging ang kanilang mga kaibigan na pawang mga social media user. Naku po. Ingat po tayo. Ang daming scammer nga. Abay, naka-base ba rin sa China? Ano ba yan? Kaya mag-iingat po kayo sa ganyan. Punong-puno ng scammer. Talaga naman, no? TNT Top News Trending Worldwide. Dati pong TNT Global News, pinakamalakas na El Nino, posible daw maranasan ngayong 2026. Ayon po yan sa Weather Bureau ng Australia. Report mula kay Winner Pearl Hesoro. Winner. Nagbabala ang Weather Bureau ng Australia na nabuo na ang El Nino sa Tropical Pacific Ocean at maaari itong lumakas pa bago matapos ang taong 2026 at posibleng maging isa sa pinakamalakas na naitala sa nakalipas na 7 dekada. Ayon sa mga forecaster, maaari magdulot ang mas malakas na El Nino ng matinding pag-ulan sa mga bansang Amerika at matinding init at tagtuyot sa maraming bahagi ng Asya. Dahil dito, nangangamba ang mga eksperto na maapektuhan ang pagtatanim ng mga pananim at supply ng pagkain. Ayon sa Bureau of Meteorology ng Australia, lumampas na sa itinakdang antas ang temperatura ng dagat sa rehiyon at tugma na rin ang iba pang palatandaan ng panahon sa pagbuo ng El Nino. Matatandaang ang El Nino noong taong 2023 hanggang taong 2024 ang nagdulot ng pinakatuyong 3 buwang panahon na naitala sa Australia. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Samantala, handa na nga kaya ang Pilipinas para sa pag-host ng VNL 2026? Alamin natin kay Kyle Bulyas.
All set na ang mga ginagawang paghahanda para sa nalalapit na Volleyball Nations League o VNL 2026 na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Nagsimula nang dumating sa Pilipinas ang ilan sa pinakamalalakas na women's volleyball team sa buong mundo, kabilang na ang defending champions na Italy, gayon din ang mga bansang Japan, United States, Serbia, Dominican Republic at Czech Republic. Magsisimula ang kompetisyon sa June 17 hanggang sa June 21 bilang bahagi na ikalawang linggo ng preliminary round ng tournament. Isa ito sa pinakamalalaking international volleyball events na i-host ng Pilipinas ngayong taon. Ayon sa mga organizer, malaking oportunidad ito upang higit pang mapaunlad ang larangan ng volleyball sa bansa at maipakita ang kakayahan ng Pilipinas bilang host ng mga world-class sporting events. Matatandaan nag-host na rin ang bansa ng iba pang edisyon ng VNL sa mga nakalipas na taon. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle, sa ating showbiz. Miss Ann Curtis, Dingdong Dantes at Joshua Garcia, aba, nominado raw po sa Seoul International Drama Awards. Ibalita mo nga yan, Don Carlos. Don. Pinangunahan ni Ann Curtis, Dingdong Dantes at Joshua Garcia ang nominasyon ng Pilipinas para sa Seoul International Drama Awards ngayong 2026. Batay sa inalabas na listahan ng organisasyon, 229 mula sa Asia ang sumali at 23 dito ang galing sa Pilipinas. Ayon kay Ann Curtis, grateful at kinilig siya matapos ma-nominate pero aminado na hindi kaya ng kanyang voting power na kalabanin si Jisoo ng Blackpink. Ang naturang Outstanding Asian Star Award ay binibigay sa aktor o aktres na nagbigay ng isang mahalagang impact sa drama productions kung saan kalaban ang bansang Korea, China, Japan, Singapore at Thailand. Matatanda ang naiuwi ni Daniel Padilla ang naturang award noong nakaraang taon para sa kanyang palabas na Incognito. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Abay, good luck kina Miss Ann Curtis, Dingdong Dantes at Joshua Garcia. And congratulations na rin. Kanino? Sa kanila. Oo, syempre nominated na sila. Considered as ano na yun. Oo. Nauuna. Galing-galing. Ano, Karangalan na yun, yung mapasabak ka sa international awards. Kinararangal natin mga Pilipinong tulad niya. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Nanay Carmen, magandang gabi sa iyo. At kay Mami Emmy. At sa ating pa rin po mga nakagapay sa DZRH News Team, ating mga kasamahan sa DZRH Television, DZRH Radio, DZRH Digital, at maging sa DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad.